Ay grabe, bakit naman ganito no mga kabatang Maynila? Paano natiis ito ng nakaraang administrasyon na ganito ang hitsura ng Loton Underpass? Hindi man lang pinaayos, hindi man lang pinaganda, no? Katulad ng ginawa ni Yorme sa Lagusnilad Underpass. Ano kaya ang nangyari? Bakit naging ganito? At parang walang pagbabago sa loob man lang ng 3 taon ni isang kahit man lang paglagay, no, pag sa ayos dito walang improvement po mga taga-Batang Maynila. So yun, samahan nyo ako at pasadahan po natin, pakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa Loton Underpass. So isa po to sa mga daanan na nagagamit po ng mga taga Maynila na mga nagpupunta po rito para magkaroon ng access sa Intramuros, sa Loton, dito sa Liwasang Bonifacio at sa mga sakayan papunta ng Divisoria, Quiapo, Carriedo, Blumentritt. So dito po yung mas madaling access, no, para magkaroon tayo makapunta sa mga patutunguhan natin. So makikita po ninyo ay ito maayos naman, malinis, pero mapapansin po natin na parang walang nangyari pong improvement, no, sa loob ng 3 taong namuno itong nakaraang administrasyon, pero wala tayong nakikita na pinagbago man lang, no. Katulad sana ng ginawa ni Yorme sa Lagusnilad Underpass ay walang ganong nangyari dito sa Loton Underpass. So si Yorme talagang wala pang 1 taon nun, talagang ang dami na kitang-kita natin yung mga proyektong kanyang ginagawa kaliwat kanan na halos hindi na natin mabilang. So mapapansin nyo rito may mga tubig pa, may mga leak, may mga sira-sira, wala man lang nakitang ayos, pag-asasaayos rito po, no. Ayan, makikita ninyo nagkakaroon ng tubig ng leak dito. Okay. So, paano kaya ito natiis itong nakaraang administrasyon na wala man lang ginawang kahit man lang pagkumpuni rito po, no? Although makikita natin malinis, pero sana, no, nagkaroon man lang ng pagbabago rito. Actually, isa po to sa mga nalinis ni Yorme nung taong 20, kung di tayo nagkakamali, no, 2019. Isa rin po to kasi marami ho mga ano rito, mga nagtitinda, no, sa bahaging ito noon. Isa rin ako sa mga nakadaan dito. Kaya dito, no, kaya alam ko yung lugar po na to. Ito naman yung isang tulay o yung isang underpass dito na sobrang panghi po, pasintabi ho sa lahat. Sobrang panghi, sobrang baho. Ito naman yung nagkokonekta mula dito sa Intramuros at dito sa Liwasang Bonifacio. So ito yung maliit na underpass. So sobrang ano po, sobrang nakakaawa yung sitwasyon, no. Kaya naman sana ay sigurado ako isa to sa gagawa ng aksyon ni Mayor Isko. Abang-abang lang tayo mga kababayan. So yun lamang po, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Yes, together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabilang. Hindi kayo nailagay dyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamahalang lungsod upang maging bahagi ng pamahalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, I hope I'm not asking too much. Please do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. But, you know, if there is one good thing about the situation, sanay ako nang wala. So, I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo akong muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis
maliwalas at panatag na pamumuhay. Wala ko ibang hiling sa inyo, kundi galingan nyo lang. Now, in return, and let this be put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdaang panahon. Now, to all of you here listening, and please send this to our fellow workers. Mag-apply kayo ng promotion based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila. Marami sa inyo dyan, alam ko natapakan ang paa ninyo. Minsan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina, yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Opo, alam naman natin yan. Sabi ko nga sa inyo, in problem solving, you accept the problem, then we introduce solution. Nung araw, saksi ang Diyos, 98% ng na-promote na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ako nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang kinalalagyan? Ay simple lang, based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi, mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa lungsod. At ito naman ang paalala ko. Siyempre, hindi naman ako napunta rito ng mag-isa lang. Meron din akong mga kakamping dala-dala. O, kung kukuha rin lang naman kayong item, ang kunin nyo na, yung sa dulo ng walang hanggan. Hindi yung kayo pa nasa unahan ng Maynila. Then after that, the third most important thing also